kaya natanong ko, mga kapatid, yung 3-in-1. Di ba yung 3-in-1? Parang, yung si God po ba, 3-in-1 po ba siya? Hello! Kamusta po ulit ang bawat isa? Pinagpalang araw po para sa lahat ng ating kasama rito sa Payong Kapatid. Ayan. O, Ate Tosca. Opo. Kuya, parang may ano po kayo, 3-in-1 po ba yan? Hindi. Ito ay 4-in-1. siyempre 4-in-1. love. Wala. Pero mga kuya, Oo. kaya natanong ko, mga kapatid, yung 3-in-1. Di ba yung 3-in-1? Parang, yung si God po ba, 3-in-1 po ba siya? Naku, medyo. Hindi yan kapareho ng kape. Oo nga, Oo, hindi siya pero kape. ang sabihin, pero ang... Nagkamali na ako dyan nung minsan. Oo. Kasi nung minsan ginamit ko yung illustration na yon just to show us na they cannot exist. Ay parang they work together like 3-in-1 coffee. Pero it was taken out, parang Out of context. differently out of context. Pero hindi siya pwede, kasi hindi talaga pwedeng i-picture ng kape yun, yung 3-in-1 coffee. Kasi magkakaiba sila ng substance. For example, iba yung kape, iba yung sugar, iba yung Milk creamer. or creamer. Oo, Opo. so kailangan kasi yung idea ng 3-in-1 ni God, pareho sila lahat ng nature. Sino-sino po ba yun nandun sa Equal 3-in-1 na yun po? Yung kay God. Trinity po ba ang tawag doon? Triunity. Triunity. Oh, Ayun mga yun. kapatid, Triunity. Ayan. So, sino-sino po ba yung nasa Triunity? Father, Son, at saka Holy Spirit. Ayan. Actually mga kuya, naalala ko tuloy yung may utang ko kayo sa akin Oo, ano yun? Hindi ko Gcash mga kapatid. Hindi ko kasi natanong ko yung Holy Spirit. Nabanggit nyo na pag may pagkakataon, i-discuss po ng mas extensive ba yung Holy Spirit. Kasi mga kuya, napansin ko, we always discuss about God the Father and then God the Son, Jesus Christ. Pero parang napansin ko po, parang nanineglect, o hindi ko po ako nanineglect, o hindi ko natin masyadong napag-uusapan, o nakikilala ng gusto yung Holy Spirit. Sino po ba ang Holy Spirit? Ayan. Siguro, Kuya Erwin, siguro bago ko sagutin yan, Tosca, kasi gusto ko muna maintindihan ninyo, yung word na Trinity, wala yan sa Bible. Trinity! Pero yan ay revealed. In other words, makikita mo yan eh. Makikita mo yan. For example, yung Bible, the word na Bible, wala naman talaga sa Bible din yan. Pero makikita mo siya that it speaks about yung scripture, the word of God, yung mga ganyan. So, maging yung word na Trinity, wala naman sa Bible yan. Pero makikita mo na pinapakita si God the Father, tapos yung kanyang nature, kung ano siya, di ba, yung attributes niya. Tapos makikita mo si Jesus, kung sino siya, attributes niya. Tapos makikita mo din yung Holy Spirit, kung sino siya, attributes niya, and how they work. Kaya, though hindi siya mentioned, nandoon siya. Kaya, sample, di ba? Sample. Kaya doon mo maintindihan. Matthew 28, diba? Verse 19. Diba? Ang liwa-liwa, sabi doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name, isa lang pangalan, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Biro mo, tatlo yung binanggit, pero in the name, isang pangalan lang. Hindi, in the names of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ba? So, parang talaga pinapakita, isa lang. Now, alam niyo ba, amazing yan eh, yung Great Commission, Kuya Erwin. Pag titignan mo ng mabuti, sabi ni Lord, nung nilikha niya yung tao, let us make man in our image. Di ba? And, diba, tinawag yung word niya, plural yon, let us make man in our image. Okay. And God made them in His image, naging singular na, male and female. Ano ba? No, tanong ko, o nga no, tas ito, be fruitful and multiply and fill the earth. Bakit? Ang heart ng Diyos is to fill the world with this image. Now, systematically, pag tinignan mo mabuti, yung na-spread na image, hindi image si God. Kasi nahulog ang tao eh. Okay. Kung yung sinful image ng tao ang naikalat. Di ba? Ngayon, Jesus Christ came to deal with the sin. Parang kaya i-deal niya yung sin. No? Kasi pumunta si Jesus. Ngayon, surprisingly, di ba nakakalat na yung tao? Ang kanyang utos ngayon,
go and make disciples of all nations. Gawin mo silang tagasunod ko ulit. Kasi yung idea ng fall ng tao, sabi yan, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. It's like saying, let me decide for you what is good and evil. Ako yung maging, parang sumunod kayo sa akin. Apo. Huwag kayo ang mag-decide. Huwag kayo ang Eh, ang ginawa ng tao, kinain nila. So, parang sinasabi nila, no, we will decide on our own what's good and evil. Di ba? Ngayon, nung sinabi ni Jesus, go and make disciple, yung word na disciple, make them my followers. Di ba? Kumbaga kumalat na mga hindi follower na ni Jesus Opo. o ni God. Ngayon, mag-disciple, gawin mo silang follower, pa-reverse. Okay. Then baptize them in the name of the Father. Alam mo na, amazed ako dito. Kasi yung word na baptize, Opo. parang yung nagpapalit ng kulay. Opo. Tie-dye shirt, parang gano'n. Nagda-dye. Parang ginojobus. Opo. Okay. So, pag binaptize mo, dulubog mo yan para magpalit ng kulay. So, nagpalit ng image. Yes po. Okay? Anong image? Yun. Parang gayon, ibalik mo sila, follower ko sila. Then bring them back to my image. Ano gayon? Na image of God, which we were created in that image. Anong image? Opo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero mga kuya, may tanong Kaya, po ako. oo. So, kasi alam ko po kasi yung God the Son, Jesus Christ. Anong pangalan po ni God the Father? At anong pangalan po ni God the Spirit? Oo, mamaya na yun, para hindi tayo malito. Ha? Nalilito. Mamaya na yun, balikan natin sige yan. Ha? po. Pero ito muna, di ba, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, parang sinasabi niya, ito yung image ng God. No? Kaya parang tatlo silang minention. Oho. Pero isa lang sila. Name eh. Wow. Okay, itong amazing part. God is love. Pag-isipan mabuti. Kung ano yan, numerical one, as in one, paano magmamahal yan? Kaya nga, God loves the Son loves the Father, di ba? The Holy Spirit glorifies the Son and the Father. Kaya, para makikita mo yung love relationship, di ba? Which is the picture of us. Na gusto niyang makita natin yung loving one another. Di ba? Kaya nga sabi niya, hindi mo totoong mahal si God kung hindi mo mahal yung makikita mo. Opo. Di ba? Yes. Sinungaling ka. So, basically, yung manifestation is love. Basic nature ni God yan. Dinefine siya as love eh. God is love. Hindi naman siya dinefine as holy. Diba? Holy siya, pero hindi siya dinefine as holy. Attribute niya yun. Pero yung love, definition ni God yun. Wow. Parang amazing, no? Parang, kaya, ang idea, nandoon yung idea ng Trinity, distinct from one another, but of the same nature, but one. Meaning, they are not acting independently. Kaya yun ang beyond utak natin. Ang hirap. Can they stand alone? Ano? Stand Each alone? of them? Kunwari, God the Father lang. Distinct sila sa isa't isa, pero they are not acting independently. Laging Talagang, silang, kung nasan yung God the Father, andun yung God the Son, andun yung God the Spirit, ganun. lagi sila at work together. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Except for one singular moment in time na nahiwalay ang anak sa ama. Doon siya Doon lang po siya naghiwalay. Doon siya tumawag, sabi, my God, why have you forsaken me? Yes. Eh, Kasi sino para naman? sa atin yun ginawa niya para sa atin. Wow. Grabe. Oo. May para, ulit mo yung pastor, ipaliwanag mo buti. Sige nga. Tama. Po yan. For all eternity past, yung eternity future, ganon. Magkasama sila parati. Hindi sila naghiwalay. Kaya nga Ever, love it. ever. Ever, forever. Ayan. Yun, maganda yung Kuya Erwin kasi sinabi mo na nga, bakit sila distinct? Paano natin natiyak na distinct sila from each other? Bami natin muna palikan yung Holy Spirit. Medyo natin muna yung Trinity kasi mahirap dito yung magkakalituan. Tingnan mo, sa John 1:1. John 1:1. John 1:1. Ano sabi ng John 1:1? Sabi ganoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, doon makita mo na kaagad na from eternity past, kasi yung word na in the beginning, parang
Sa pasimula, bago pang... parang bago before pa magsimula. Before ng magsimula. time. Parang in the, Before time. before time. Ibig sabihin, gano'n. Simula ng simula? Oo, parang, Ano po, mga kuya? From eternity past. Parang Eternity gano'n. past, yun Oo. po ibig sabihin. Oo. Sabi niya, in the beginning was the Word. So, he's referring to the Word. And the Word was with God. O, kasama niya. Kasama niya. And the Word was God. O, di ba? Kung si God, referring to the Father, God yun eh. Pero sa Word, God din. Yung word po is God. O, nakalagay, the Word was God eh. Opo, And tama. the Word was with God. O, di, magkasama sila. Magkasama sila, pero magkahiwalay. O, pero magkahiwalay. Kasi Hindi magkaiba sila sila. Pero mga Magkaiba. kuya, ang pagkakaintindi ko po sa word, ito mismo, ito yung word. Hindi, mamaya, malikitan tayo yan. Kasi huwag nating interpretin yan. Ayaan mo basahin mo Mamaya, buo. Ayun, Lalabas ganun. yun. Ayun ako mga Tingnan mo. kapatid, opo. Yung verse 2. Ang ganda. Verse 2. And he was in the beginning with God. Inulit-ulit. And all things came into being through him. And apart from him, nothing came into being that has come into being. O ano naintindihan mo dyan? Wala. Yung word. Wait lang ho. Yan na Saglit lang ho. sinasabi ko eh. Sir, mga pastor, Para sa akin lang yan. Para hindi sa akin lang. hindi yan po, pastor. Siyempre, please give me time. Oo, give me hindi naman time. para sa iyo, para sa akin. Ganun ho. Tama naman. Yun nga, yun sabi. No, yun ang sabi. Basta yung... Lahat ng bagay ay nandiyan sa pamamagitan niya. At walang bagay na nailikha kung hindi nanggaling sa kanya. Ba talaga- ba talaga Yun yung Tagalog, no? Oo, iba. Malalim eh, oo. Liwanag. Diba? Tapos sabi niya. So meaning, lahat ng bagay ay nilikha ng salita. Ng Ng word. word? Oo. Oh, di Totoo ba? yun, So yung word is creator? Yes. Oh. Yun ang sabi eh. All things came into being through him eh. Through him. And apart from him, sabi kung wala siya, walang bagay na nalikha. So we were created by the word? By the word. By the word. Sino po itong word na to? Ayan. Ayan. Pag binasa mo tuloy-tuloy, nakakatuwa yan. Ito nga, sabi nga, doon pa lang sa 12, Wow. sa 11 pa lang eh. He came to his own, and those who were his own did not receive him. Di ba? oo. So, yun. Doon pala, medyo nagkakaroon ka na ng hint. Wala pang binigay na pangalan, kaya wag mong Oo nga, lalagyan. word eh, word po eh, word word. pa rin. Okay. Sa verse 14, and the word became flesh Ayun. and Yung- dwelt among us. Nagkaroon ng katawang Katawan, tao. nagkatawang tao. Na dwelt among us. So, ang nagsusulat nito si John, the beloved. Apa. Nakasama namin, yun ang sinasabi niya. Yung word Diba? na binasaw natin sa Oo. 1, Oo. yung Nakasama namin. And we saw His glory. Glory as the only begotten Son from the Father, full of grace and truth. Okay. John testified about him and cried out saying, this was he of whom I said, he who comes after me has a higher rank than I, for he existed before me. Yun mo naunang pinanganak si John, pero he existed before me. Sabi gano'n, di ba? For of his fullness, we have all received the grace and grace upon grace. Okay. For the law was given through Moses. Ito na, may pagkakapangalan na. Yung word, Grace si word and- po. Oo. Grace and truth were realized through Jesus Christ. Yun. So yung word po na kanina pa ho natin binabanggit, siya po si Jesus Christ? Oo, yun. Oo, oo. Kaya nakasama namin siya, nagkatawang tao eh. No one, tinayan, has seen God at any time. God is Spirit. How can you see Him? Ayun nga ho. Oo nga, Diba? oo. The only begotten God who is in the bosom of the Father. O Tagalog yung kaisa-isang anak ng Diyos na nasa kandungan ng Ama. O yun. Para ikaw ay nasa kandungan ng Espiritu. Boy, may nature ka din na ganoon, di ba? Same nature kayo. Kaya sabi niya, He has explained Him. Yung word na explain dito, exegeted. Parang He brought Him out. Parang ang punto, parang siya lang ang magpapakilala sa Ama. Walang ibang paraan. Kasi when you talk about God, generic yan eh. Oo nga ho. Di ba? Kalat. The Hindu will say, praise God. Oo nga ho. Sinong God yun? Oo. Di ba? Any form of beliefs, pag sinabing God, generic yan. Kahit yung word na Elohim, generic yan. Pero sabi niya, to make Him distinct,
He is the Father of Jesus Christ our Lord. So may ID. Oh, Oo. ID. Kasi Jesus yung pinaka-ID. What makes God distinct from any other gods? Sino si God kay Jesus at sino si Jesus kay God? So yun po ba yung sinasabi na yung God of the Bible? Jesus of the Bible. Oo. Ngayon, pwede mo nang ipalit yung word sa Jesus Christ. Kasi Oo, alam siya na na natin. yun eh. Kaya sa Genesis, sa John 1:1, in the beginning was Jesus Christ. And Jesus Christ was with God and Jesus Christ was God. So God po si Jesus. All things came to being through Jesus Christ. And nothing come to being without Him. Or without Jesus. So, maliwanag na yun. So mga kuya, ito po talaga napag-usapan si Jesus, pero asan po dito yung Holy Spirit? Hindi, kasi kailangan ma-establish mo muna na meron palang gano'n na merong yung Trinity. Diba? Yung Opo, Trinity. tama po, Okay. tama po. So ngayon, saan yung Holy Spirit papasok? Yun nga, Ayan. Punta naman tayo sa John. For example, John 14 muna. Sige. Kasi si Jesus to Si Jesus yung nagsasalita sa mga alagad. Sabi niya, sa verse 14, kung naalala mo, nabanggit ko to sa isa sa mga episode natin, do not let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Kasi naman, pag-isipang mabuti. Si Jesus Christ, pinaniniwalaan lang siya na yung Messiah, siya na yung magliligtas sa kanila from the Roman Empire. Biglang nagsasabi, makukrucify siya. Nagsasabi, mamamatay siya. Tapos mabubuhay magbuli. Tapos sabi niya ganun. So, kung ikaw, ito yung mga alagad, iniwan nila yung pamilya nila, iniwan nila. Kumbaga, iniwan nila yung trabaho nila, sumunod sila kay Jesus, di ba? Tapos mamamatay pala. Tapos mamamatay. Trouble din sila. Oho. Anong klaseng trouble? Pag binasa mo yan, sa verse 18, yung trouble nila ganito. Sabi niya, I will not leave you as orphans. O di ba? I will come to you. Ngayon, ang hirap naman. Sabi niya, wow, para kang orphan, para kang ulila. So yun yung trouble nila. Pero anong ginawa? Pinangangako ni Jesus bago yung sinabi to. Sa verse 16, I will ask the Father and He will give you another helper. Sabi niya, that He may be with you forever. Sino daw yan? That is the Spirit of truth. Pag-isipan niyo mabuti. Kung yung Spirito na yan, papadala niya, hiningi niya sa tatay, iba yan kay Jesus. Oo nga no? Diba? Hingi niya iba yan kay Jesus. Oh. Iba yan sa tatay. Oo. Tama? So distinct na naman. Pero yung word na another helper, yung word na helper, yung another pati, is of the same kind. Yun. Same substance, same kasi siya ngayon ang tawag sa kanya, the Spirit of Truth. Now, tingnan niyo sabi ni Jesus sa John 14, nauna dito, I am the way, the truth, and the life. So yung nature niya, truth pa rin. Ngayon, yung Holy Spirit, truth din. Truth din, Diba? Distinct from each other, pero pareho na naman sila. So kung pareho, parang... Si God of truth din. Oo. So, isa yung attributes nila. Very distinct sila from each other, but of the same nature and of the same... Ibig sabihin talagang, kaya isa sila. Parang, yun, tatlong isa, ang hirap. So parang as if Jesus never left them? Yun, as if. Kasi yun ang sabi. Tingnan mo, Tama po ba? bakit sino ba yung spirit? Hawakan mo lang muna itong John 14, ha? Tingnan mo yung Romans. Makikita mo, isa lang. Magugulat ka eh. Yung pagkakagamit din ni Paul. Sa Romans 8, verse 9. Sabi niya, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Kanino yung Spirit? Spirit of God? Spirit of God. Okay. But if anyone does not have the Spirit of Christ, Magkaiba po ba yun? ayan, Isa lang yun. interchangeably. Spirit of God, Spirit of Christ. So, isang spirito, pero iba to. Ito yung Holy Spirit. Sabi niya kasi, tingnan niya, He does not belong to Him. Diba? If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of Him, referring na naman to Jesus Christ, of Him, who raised Jesus. Paano nangyari yun? Teka, Spirit of God, who raised Jesus. Ayan na. Sabi niya, from the dead dwells in you. He who raised Christ Jesus. Iba na naman siya. Iba siya. Yung Spirit, distinct from Christ, and yet,
He is the Spirit of Christ or He is the Spirit of God. Ganyan. Tapos sabi niya, He will also give to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Di ba? Yung nature po ni God, parang hindi siya applicable sa atin. Yung sa tao, parang hindi po siya of earth, of us. Parang, Hindi talaga. kasi I'm trying to Oo, understand mga magkaiba kuya siya yung ini-explain niya sa akin. Pero, Ako, wow. hindi ko rin maintindihan. Basta alam ko lang, nire-reveal lang. Oo. Hindi ko mo siya maintindihan. Paano yun? Spirit of Christ, Spirit of God. Tapos, paano yun? Hindi ko talaga kayang ipaliwanag. Pero nandun sa Biblia, wala kang Sinabi, magagawa. Nire-reveal lang. Tinatanggap mo lang kasi nire-reveal. Hindi ko kailangan ipaliwanag. Hindi mo pwede sabihin, paano yun? Di ba? Paano yun? Kaya iba, nalilito, no? Malamang hindi rin natin maintindihan pag pinaliwanag sa atin ng gusto. Kaya makontento na tayo sa revelation. Ni-reveal naman. Ni-reveal. Kaya sabi nga sa'yo, wala yung word na Trinity, pero nandun yun yung essence. Di ba? Ni-reveal yung essence. Mga kuya, paano kung may punto na hindi ko maintindihan while I'm reading? Can I ask God na, Lord, can you help me understand? Kasi, Yes, of course. pwede po yun. And Oo. He would actually help me understand. Of course. Ginagawa niyo rin ba yung mga Ginagawa. Lagi. Talaga, Lagi oo. ba? Even before opening the Bible. Lord, mga babasahin ko kapatid, Biblia. kung yung mga kuya, nagpipray mo, syempre magpipray din tayo, hingi tayong guidance sa Lord. Di ba? Amen. Kasi pag ako nagbagawa din ng message, katakot-takot na panalangin yun. Oo. Talaga? O ba't okay na katakot-takot na panalangin? Siyempre, hindi ko naman salita niya yan. Kailangan mapaliwanag ko ng maayos. Kita mo nung binasa mo, hindi mo na naintindihan agad eh. Di ba? Pero mga kuya, are you accountable to God kung sakaling nagturo kayo pero hindi naman talaga yun yung tamang... Ito pa, siyempre naman. Actually may dyan eh. May talata dyan eh, na natatandaan ko. Kung hindi ko... John chapter, James 3. Hindi, pero meron din sa James 3. Pero sabi I think Psalm 50. Psalm 50 yun, sabi niya, what right have you to teach my statutes, knowing that you are evil. So wala kang karapatan yung mga mga sumusuway sa salita niya. Wala silang karapatan magturo. Pero mga kuya, baka kasi may mga nanonood na gusto magturo ng, of course, salita ng Diyos. But ano ba maipapayo sa kanila na hindi sila maprotektahan sila sa pagkakataon na they want to teach the Word of God, but mamaya baka iba na pala yung natuturo nila. Paano po sila may encourage? Kaya, hindi, sa akin, maganda yan. Importante yan. Sabi nga ni James, una lagay mo sa isip, let not many of you become teachers. Ay, ganun ho? My brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. Mas matindi yung hatol sa atin. Ganun ho? Nagtuturo. Kala mo ba ginusto namin magturo? Ako singer, ako singer. Pinagtuturo ko na lang si Kuya Bo. Siya malaki kasalanan niya, ako tinuro niya. Hindi, kidding aside. Hindi biro yan. Kaya nga pinag-aaralan mo ng mabuti. Kaya kung nagkamali ka, aminin mo nagkamali ka. Tapos, ayusin mo, ituwid mo. Diba? Kasi minsan yung mga pagkakamali naman, hindi naman yung mga major, no? Kasi, kanya delikado. Parang, minsan you're trying your best to illustrate it para maintindihan sana ng tao. Pero hindi talaga kaya hindi kaya talaga kaya ipaliwanag lahat eh. Kasi tinan mo, may nagpaliwanag, para daw yung yelo, tubig. Yelo, tapos vapor, at saka tubig na yung liquid. Para silang iba-iba lang anyo, pero lahat yan ang component H2O. Ay, oo. Okay. Mukhang tama, di ba? Ang problema, magkakaiba sila ng form. Pero pareho silang substance, which is tama naman. Kaya lang, pag inisip mo mabuti, hindi si God na nag-iba lang ng anyo. Hindi siya nag-iba lang anyo. Kunyari si God the Father, Espiritu, nag-iba siyang anyo, naging Jesus. Tapos si Jesus naging vapor naman. Hindi ganon. Kasi pag ganon, ang tawag dyan, isa na lang, hindi yung Trinity. Hindi Trinity yun. Hindi sila distinct sa isa't isa. Pero kung iisipin mo na they were in different manifestation, pero tatlo pa rin sila, pwede. Di ba? Na yellow, tubig, at vapor. Pero you sense that they are there together. And of the same substance, pwede. Di ba? Pwede. Kaya pagdating sa langit, may trono, tapos the Lamb seated on the throne. Pero the throne represents God the Father, tapos the Lamb represents Jesus. Ang tanong, asan yung Holy Spirit? Ayun nga.
in the body of Christ. Wala kasing, walang form ang Spirit. Saan malalaman? Kasi the Holy Spirit dwells in the body of Christ. Nananahan po sa atin yung Holy So Spirit. the church, Oh. yes. Nananahan po sa atin yung Spirito na nag-raise kay Jesus individually Christ. at collectively as in the church. So that's so powerful, the Spirit that raised Jesus Christ from the dead. But minsan po, bakit parang feeling ko defeated ako? Ba't ganun? Eh, kasi, Feeling lang yun. yun nga yung yung sinasabi na minsan, dinidethrone natin siya. Ay, ayun po. We patay mga backseat driver trying to control the wheel. Ayun. Diba? Kaya dapat isurrender mo ulit. As human being, may tendency tayong ganun. And si Lord naman, hindi naman yung, ganun ka, ayoko na sa'yo. No, before He loved you, He knows as well. Kaya alam naman yan, hindi naman siya nasusurprise. Parang si Peter. Oo nga. Sabi ni Peter, hindi naman surprise si Lord na dininay siya 3 times. Alam na ho ni Jesus. Alam niya na siya pa nagsabi, I prayed for you, Peter, that your faith will not fail. Pero meron na po akong tanong, mga kuya. Bago ko po kahinga ng words of encouragement. Di ba po God the Wala Spirit? pa, hindi pa natin didiscuss yung Holy Spirit. Words of encouragement na kagad. Ganun ho talaga pag talagang masaya ang tayo tapos sa usapan. Trinity. Ito, Sarap na naman natin i-discuss ulit. yun. Kaya nga ho, di ba? May forever. Mga kuya kasi di ba sabi nyo, God the Father and God the Spirit. Spirit sila eh, hindi mo sila kita. Pero Jesus Christ walked dito po sa earth. Tama po bang isipin ko na nung nakita nila si Jesus Christ, nakita din nila yung God the Father and God the Spirit? Si Jesus ang sasagot niyan. Talaga? Hindi Grabe ako. naman. Tingnan mo sa John 14. Kakatuwa. John 14. Sige, praise God. John 14, okay po. Ito kasi tanong din yan eh. Hindi mo naman tanong lang yan eh. Talaga? Tanong din yan. Sabi ni Philip. Sabi ni Philip, Lord, sa John 14 verse 8, sabi ni Philip, Lord, show us the Father. It is enough for us. Yung Diba? God the Father po ito, yung sinasabi niya. Apa. Tapos sabi ni Jesus, ano sagot ni Jesus? Verse 9. Jesus said to him, have I been so long with you, and yet you have not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Di ba? Parang siya yung manifestation. Kasi nga, Jesus explained or exegeted the Father to us. Wala tayong pagkakilanlan sa Father eh. Pero si Jesus ang pinaka-ID. Bakit nila hindi nila nakita kung sino talaga si Jesus? Parang, eto na nga yung Diyos. Nandito na nga, naglalakad siya among us. He's talking with us. And yet parang, Nireject. wala lang. Kaya nga, unless the Lord really reveals Himself to us. Kasi kung mapapansin mo, di ba sa road to Emmaus, hindi siya na-recognize eh. Until the Lord opened their eyes. So ipapipray ko pala na i-open ni God yung eyes ko, eyes ng mga mahal ko sa buhay, para makita din na si Jesus for who He is. Kaya dahil dyan mga kuya, hingan ko na kayo words of encouragement. Huwag ka lang gagamit na ice pick. Ay, wag ho. Nakakasakit ng eyes. So mga kuya, words of encouragement po. Kumbaga, ang dami po gusto itanong mga kapatid sa mga kuya, pero syempre, ito ho talagang ganyan. Talagang buhay. Talaga na yan. Di ba? So mga kuya, please encourage us, like, how can we really embrace the Holy Spirit sa buhay namin? Kumbaga, mas nakilala namin Holy Spirit, pero I want to live a life that is powerful. You know, yung dinesign ni God. But how? How, mga kuya? How? Ayan. Panibagong tanong na naman yan. Mga kuya naman! Isang session na naman yan. Okay po. Erwin. Paano mo isa sa buhay na may banal na spirito at nasa sa iyo talaga? Well, sa akin, of course, recognize, acknowledge, and declare talaga that the Holy Spirit is God. Kasi marami nagdi-deny ng Holy Spirit eh. Hindi raw, ano lang daw yun, force lang yun, force. Kaya sabi nila, may the force be with you. Hindi naman totoo yun eh. Holy Spirit is a person. Nasasaktan siya. Nagagalak siya. Okay? So, ibahin mo ang Holy Spirit. Lumapit ka sa Kanya na may reverence and you can ask Him, pray for wisdom even before reading the Bible. Kasi yung Biblia naman, ano yan eh, galing sa gawa ng Holy Spirit din yan. Kasama si Holy Spirit sa paggawa niyan.
Kaya siya ang magbibigay sa atin ng yung ability to understand the Bibles. Kasi sabi nga ni Kuya Bong, he is the God of truth, the Spirit of truth dwells in him. So sa akin, just be very conscientious kung sino si Holy Spirit sa iyo. Isipin mo parati na kasama mo siya kasi si Holy Spirit nung umalis si Jesucristo dito sa mundo, iniwan niya sa atin ang Holy Spirit. Siya ngayon ang nananahan sa atin. Kaya mag-ingat tayo dahil hindi lang may nanonood sa atin, kundi alam niya, nararanasan natin at alam niya kung nagkakasala tayo. Kahit nasa pag-iisip lang. Acknowledge the Spirit always in your life. Yun sa akin. Wow, thank you, Kuya Erwin, Praise Kuya God. Bong. Alam nyo, isang bagay po na maintindihan natin. When God gave us Jesus Christ, ang pangako ni Jesus na pag dumating na siya sa ulit sa Ama, ipapagkalob niya sa atin yung banal na Espiritu. Kaya nga, He did not leave us alone. Ngayon ang tanong sa atin, bakit hindi natin siya nire-recognize? Kasi nga, minsan, out of ignorance. Katala ko yung tinanong sila what kind of baptism did you receive? Sabi nung ganun. The baptism of repentance. Sabi niya, have you heard of the Holy Spirit? And they were ignorant about the Holy Spirit. So Paul had to again explain it to them and allowed them to experience the Holy Spirit, the reality of Jesus in their own lives. So ganun din sa ating lahat. Mga kapatid, let us really always come to God and Lord, fill me with the Holy Spirit as you have commanded us and as you have promised us. Kaya doon, let us walk by the Spirit. Kaya the more we get to know the Lord, itong amazing, no? Parang hindi mo talaga pwedeng sabihin, sino na una, manok o itlog o manok. Parang ganito, you ask the Holy Spirit to fill you with the Word of God because it gives you the drive and yung parang the desire and the hunger and thirst for the Word of God. But at the same time, while you're reading the Word of God, you are being filled with the Spirit of God. Di ba? Nakaka-amaze na parang yung talaga isa continuous parang refilling, desiring, umiikot-ikot siya kasi tulak ng banal na Espiritu. Kaya naman, ang challenge ko sa ating lahat, always pray that God will always fill us with the Holy Spirit moment by moment. And let's be aware that our God is with us. Hindi siya patay. Kaya huwag kang mag-alala. Kanino magpe-pray? Kay God? Kay God the Father? Kay Holy Spirit? Kay Jesus? Alam nyo, tayo lang nagkikreate ng inggitan sa isip na sa Diyos Kasi ideally, yes, you pray to God in the name of Jesus, meaning sa righteousness ni Jesus, sa standing ni Jesus, we come to God. And by the power of the Holy Spirit. But when we talk and we call either God or Jesus, huwag ka mag-alala. They work as one. Hindi sila independent from each other. Kaya sabi ni Jesus, I will not do anything without my Father. Di ba? Doing it. Kaya sabi niya, whatever the Father does, the Son also does in the same manner. Kasi kung hindi sila parehas, paano niya magagawa yun in the same manner? Di ba? So ganun din, because the Holy Spirit is also in Him. And tayo rin lahat ganun. Kaya nung dinaptay si Jesus, napapansin nyo, God the Father spoke, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." And the Spirit of the Lord, di ba, dwelt on Him, diba? Yung in the form of a dove. Kaya pinapakita ulit how they work as one. Ganon din tayo. We cannot live this Christian life without the Holy Spirit in us. Kaya yung salvation natin, work talagang involves si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And finally, kahit sa illustration niya ng abiding, di ba sabi niya ganon, the Father is the gardener, the Jesus is the vine, and I will ask the Holy Spirit to empower you to bear much fruit. Amazing. Involves silang tatlo. Kaya tatlo na isa lang. Amazing. Hindi kaya ng isip, pero ganun ang ating Diyos. Kaya higit siyang mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kasi kung kaya na natin ipaliwanag lahat ng bagay, baka equal na tayo with God. Diba? Kaya praise the Lord. Praise God! Enjoy niyo po ba mga kapatid? Ako sobrang enjoy. Kaya mga kapatid, hingan na natin ang tagline. Kaya naman po, ano man ang pinagdadaanan sa buhay. Diba? At naghahanap kayo ng pagsisilungan. Ito naman masasabi ko sa inyo, umulan man
umaraw. O bumagyo! Kung kailangan nyo ng payong, nandito po ang Payong Tayo, Kapatid. kapatid. Kapatid, alam niyo po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang inyong mga questions. Kung medyo mahihain tayo, no problem. So, ida-download nyo lang po yung NGL app at Payong Kapatid and type away your questions. Sa mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!